Pag po sila ay tumakbo sa National Highway, huhulihin po namin sila, i-impound po namin sila. Well, pagdating sa issue na ito, this electric is exempted. At kung naghahanap ka ng high-performance electric na hindi mo kailangan itago sa mga side street, this one passes. LTO legal at higit sa lahat, may character at big bike ang build. And this is the UCO S Plus. And this is EV Channel PH. Electric dreams taking flight, feel so bright. Marca Daz has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. So, unahin natin yung kanyang design. Pagdating sa kanyang looks, kita nyo naman, aggressive yung kanyang stance. So, ang dami niya mga sharp edges. So, ang ganda ng kanyang headlight. So, kita nyo naman yung DRL lights niya, no? Ang ganda. Kaya nga napili ito ni Bini Joanna para gamitin niya sa kanyang solo performance sa kanilang concert, Binified last week. Ito na kay EV. Ito na yung electric motorcycle. Ito yung Trovox UCO S Plus. Big bike yung feeling mo rito kapag nakasakay ka. So, again, nakita nyo, naka-side stand lang tayo kasi wala nga siyang center stand. So, dito kay EV, matibay naman yung kanyang mga turn signal. So, motorcycle grade lahat ito. So, kita nyo, meron siyang blue accent or light accent dito sa kanyang mga buttons. So, meron siyang high and low beam, signal light, busina, may cruise control at reverse. Again, dito sa left side din, makikita meron siyang Type A USB charger. Hindi ka na matatakot na malobat kapag nasa biyahe ka. So, dito sa right side, yung kanyang speed selector. Ito yung Eco, Drive, and Sports. And yan, yung hazard. And again, ito yung kanyang start button. So, para ma-ready na at pwede mo nang gamitin. So, pagdating sa side mirror, okay, maganda yung quality ng kanyang mirror. At gusto ko yung style ng kanyang side mirror. Nakadahon type tayo. Punta tayo dito sa harapan. Buksan natin ulit. So, pagdating sa quality ng fender niya, alam mong hindi mumurahin. So, naka-inverted shock na ito. Kita niyo naman, do ang ganda. Then, pagdating sa kanyang gulong, may size ito ng 100 by 80 by 14. So, malaki. Pang big bike din yung gulong niya. At maganda yung style ng kanyang rim. Naka-disc brake na tayo dito, harap-likod, at combi brake system pagdating sa left lever niya doon para sa kanyang brake. So, kita nyo yung design niya. So, para kang merong motor dito. Yung style niya, para may makina. So, dito sa kanyang parang tangke, ay meron siyang light accent. So, nagbo-blue, green, or red ito. So, dako naman tayo sa kanyang side. So, unahin natin yung side niya dyan. So, kita nyo, premium quality yung mga ginamit nilang mga materials dito. Kagaya itong kanya mga step nut para sa rider at back ride. So, dito, mapapansin mo na yung quality ng ginamit ay premium grade. So, as you can see, ito, may mga sticker siya rito, UCO S Plus. So, may butas dito as design. So, napaka-unique nga nito. So, pagdating sa ginamit na frame na alloy, alam mong matibay, Kita nyo naman yung kanyang pagkaka-welding dito, na corrugated, na nakakadagdag design para sa electric motorcycle na ito. So, premium yung kanyang mudguard. So, as you can see, naka-air damp monoshock suspension na tayo dito sa likod. So, kahit anong road condition, maganda yan. At parang naka-elevate
yung ating upuan dito sa likod. So again, maganda ito pag nakita nila ito paggabi, no? So malambot yung upuan niya. Actually nabubuksan to, kaya lang wala ka naman malalagay. Nandito yung kanyang GPS. So naka-belt na rin ito, katulad niyan, parang scooter na rin. So dahil nga mid-drive motor tayo, at you can see kay EV nakahiwalay yung kanyang mudguard dito at nakalagay na dito yung kanyang mga turn signal. Try natin. Ayan. And plate holder. Pagdating naman sa kanyang tail light, kakaiba. Then, pag brake mo, ito, magpupula itong nasa gitna. Now, let's talk about the performance. Meron tayong 8,000 watts na mid-drive motor, yun nandito, enough para umabot tayo ng 100 kilometers per hour sa kanyang top speed. At dahil nga mid-motor ito, mas balance ito compared dun sa hub motor. Mas maganda yung handling, mas planted, at mas confident ito pagdating sa corner. At syempre kay EV, pagdating sa torque, meron kang 180 Newton meter. Malakas ang hatak, walang delay, may instant acceleration. Kung sanay ka sa gas type na motorcycle, magugulat ka kung gaano ka-responsive itong electric motorcycle na ito. Pagdating naman sa battery, this bike comes with 72 volts, 55 ampere per hour. At nandito sa loob na yung kanyang battery. At buksan natin. Yan. So, again, removable ang battery nito. Pwede ito sa mga condo living. Easy to detach lang naman dito. So, check natin, KV. Patay muna natin yung breaker niya. Then, i-detach natin to. Ayun, ganun lang. Medyo mabigat yung kanyang battery ka EV. Ito. Ayan sealed. At hindi ka mag-aalala kung mabaha ka man. Pagdating naman sa charging time, 2 to 3 hours lamang gamit yung kanyang fast charger. Para naman sa mga technology and features na hindi natin nabanggit, una, meron na itong 5.5 inches na full colored na TFT display dito sa harap na napakaganda. Makikita mo dito yung mga kailangan natin, speedometer, kung naka-park ka, kung ilang pang kilometers yung natitira ng ating battery, and battery percentage also, at kung anong mode yung gamit mo, sports, drive, etc. Isa pa na hindi ko nabanggit kanina, naka NFC card na kung gusto mong ito lang ang bit-bit mo, at meron din siyang key, at of course remote. So dito sa remote, of course lock and unlock, and meron siyang fine motor. Ayan. Of course meron din siyang Tromox smart app. May GPS na for real time. Then ang makikita mo doon yung location tracking, battery health, trip data, set alarm kung gusto mong i-alarm or i-disable yung kanyang alarm. Kung ayaw mo namang gamitin itong mga to, pwede mo siyang i-switch on gamit yung kanyang smart app. So marami pa. Pag sa'yo na to, pwede mong i-explore yung kanyang cellphone application. So ka-EV, pagdating sa ating actual ride nitong Tromox Uco S Plus, ay of course magaan i-maneuver dahil nga yung kanyang framework ay low center, yung naka mid-drive tayo. So pagdating sa balance, napakaswabing i-drive, hindi siya mabigat sa likod. Again, mas predictable ito pagdating sa mga curves natin, no? Pagdating naman sa kanyang tunog, when you speed up yung acceleration mo, so ang ganda niyang pakinggan. So isa yun sa mga nagustuhan ko dito, yung maririnig mo yung electric whine niya, pakinggan niyo to. Small details lang yon, pero again, malaking dagdag yon pagdating sa riding experience natin. So, pagdating naman sa mga lubak, hindi siya ganun kalambot at hindi rin siya ganun katigas. Sakto lang kumbaga. Siguro mas maganda to kapag may kasama ka. So, hindi ko pa siya nasusubukan na may angkas ako. Well, magkano nga ba ang Tromox Uco S Plus? So, ang halaga nito ka-EV is 350,000 pesos. So, again, kung naghahanap ka ng electric vehicle na malakas, may forma, parang big bike ang style, may tunog kapag nag-accelerate ka, at higit sa lahat ay LTO legal
this might be one of the best choice right now dito sa Pilipinas. Ito yung electric na hindi mo akalain na electric because of the looks. Again, drop by sa EV Supreme sa Don Graciano Building kung gusto mo makita itong UCO S Plus at ma-test drive na rin at ma-feel mo kung ano yung na-feel ko. Ay yun nga, punta ka na lang doon dito sa may E. Rodriguez, Quezon City. Again, this is Part from EV Channel PH. Stay charged and drive electric. Has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll.